Maraming salamat sa pakikinig. E-comment sa baba ang storya na gusto nyong marinig. Huwag kalimutang mag-subscribe. SWAT Officer Ramon Mon Cruz ay may isang bihirang pagkakataon. Isang araw ng pahinga. Matapos ang ilang buwang sunod-sunod na operasyon, sa wakas ay nagkaroon siya ng oras para mag-relax. Pinili niyang gugulin ito sa Metro East Mall, isa sa pinakamataong shopping center sa Maynila. Naka-casual lang siya, maong sneakers at simpleng itim na t-shirt. Ang tanging connection niya sa trabaho ay ang kanyang Glock 19 na nakatago sa kanyang holster. Isang pag-iingat lamang, o yun ang akala niya. Nagsimula ang kaguluhan habang nasa food court siya, tinatamasa ang isang plato ng tapsilog, isang malakas na pagbagsak ang umalingaw-ngaw sa mall, kasunod ang mga nakakatakot na sigaw. Nagtatakbuhan ng mga tao ang kanilang mga mukha puno ng takot. At doon niya nakita, isang lalaki, may bula sa bibig, biglang lumundag sa isang dalagitang babae. Bumaon ang kanyang mga ngipin sa leeg nito. Bumuga ang dugo na parang sumabog na tubo. Bumangon si Ramon, agad na nagising ang kanyang mga instinct. Mas marami pang figura ang lumitaw, gumagapang, pagkatapos ay biglang sumisibat patungo sa mga tumatakas na mamimili. Ang ilan ay may natanggal na panga, ang kanilang mga matay itim at walang buhay. Ang iba ay balot na sa dugo, ang kanilang mga kamay desperadong humahagilap ng laman. Putang ina, bulong niya, sabay bunot ng kanyang baril. Mabilis kumalat ang virus o kung ano man ito. Sa loob ng ilang minuto, naging kataya ng buong food court. Parang gutom na hayop ang mga infected, nilalapa ang sinumang mahuli nila. Ang mga sigaw ay pumuno sa ere, humahalo sa nakakakilabot na tunog ng napupunit na laman. 3 putok ang pinakawala ni Ramon. Pumutok ang bungo ng isang zombie na parang binasag na niyog, pero ang isa pang nilalang ay biglang sumugod sa kanya. Itinulak niya ang isang upuan sa mga paa nito, dahilan upang matumba ito. Isang takot na security guard ang dumaan sa harap niya. Nanginginig ang baril sa kamay. Hindi pa ito nakakabitaw ng tama nang agad siyang napalibutan at nilapa. Tangina! Kumubli si Ramon sa likod ng counter. Mabilis na nag-reload. Kailangan niyang makalabas. Napansin niya ang isang grupo ng mga nakaligtas. 2 ina na may karga-kargang bata, isang janitor na may dalang mop at isang binatilyong may sugat sa braso. Napapaligiran sila ng mga infected. Dito! Bilis! Sigaw ni Ramon, kinawayan sila. Nag-atubili ang mga ina, ngunit nang may biglang lumundag sa kanila, mabilis silang tumakbo palapit sa kanya. Pinalo ng janitor ang isang zombie gamit ang mop. Pinaputukan ni Ramon ang isa pa, tinamaan ito sa ulo. Hinawakan niya ang isa sa mga bata at hinila sila papasok sa isang hardware store. Hingal na hingal ang mga nakaligtas. Ano tong nangyayari? Sigaw ng janitor. Wala akong ideya, sagot ni Ramon habang sumisilip sa labas. Pero kailangan nating kumilos. Mabilis! Naglakad sila sa madugong pasilyo, lumalampas sa mga bangkay, ang ilan ay gumagalaw pa. Sa may escalator, isang negosyante ang sumisigaw habang pinupunit ng mga infected ang kanyang tiyan. Tumilapon ang kanyang mga bituka sa hagdan habang patuloy na umaakyat ang escalator, hinihila ang kanyang laman na parang nakakasukang eksena sa pelikula. Huwag kayong titingin, utos ni Ramon, itinutulak ang grupo pasulong. Biglang umalingaw-ngaw ang putok ng baril mula sa itaas na palapag. Sana ay may iba pang lumalaban. Napansin niya ang tindahan ng electronics. Bahagyang nakababa ang metal shutter, pero sapat pa para makalusot sila. Doon tayo! Tumakbo ang grupo habang napansin sila ng mga infected. Nanatili si Ramon sa likuran, pinoprotektahan sila. Inasinta niya ang ulo ng 3, bagsak lahat bago siya muling nag-reload. Isang zombie, dating empleyado ng mall na may suot pang SMID, ang sumugod. Iniwasan niya ito, hinawakan sa damit, at sinaksak sa sentido gamit ang kanyang kutsilyo. Bilis! Bilis! Napadapa sila sa loob ng tindahan at mabilis na hinila pababa ang shutter. Anong gagawin natin ngayon? Nanginginig na tanong ng binatilyong may sugat sa braso. Huminga ng malalim si Ramon, hinigpitan ang hawak sa kanyang baril. Maghihintay at mabubuhay. Ngunit lalong lumakas ang mga ungol sa labas. At sa kaloob-looban niya, alam niya, ang mall na ito ang kanilang magiging libingan.